So yun guys, for today's video, pag-uusapan naman natin yung about sa exam. Dahil may nagtatanong sa atin na kung ano daw ba yung mga lumalabas sa exam. So yung sa akin lang, ang masishare ko lang dito is yung pinagdaanan ko or yung mga natakil kong exam at yung lumabas nung mismong exam ko. Kasi iba pa yung mga inaaral, yung mga mock test na ginagawa ko. Tapos yung mga sinasagutan kong mock test noon, tapos bago ako mag-exam, kung ano yung mga lumabas doon. So ayun lang yung masishare ko kasi hindi naman natin alam kung ano yung mga lumalabas sa exam, yung mga past na exam, yung mga lalabas ngayon sa exam. So akin lang, i-share ko lang para may idea kayo, para pag kayo na yung magte-take ng EPS exam, at least kahit pa paano may idea kayo. So may nagtanong nga pala sa atin. So ito yung tanong niya. Hi Kuya Vincent, based on your own experience sa exam, pwede ka ba magbigay ng percentage about topics na lumabas? For example, lumabas sa exam mo ay 50% non-EPS related vocabs like daily, living vocabs, etc. And 50% EPS related vocabs like machines, welding tools. Gusto ko lang malaman yung usual ratio ha. These days kasi more on daily life vocabs ako. Teka lang, mahaba yung tanong niya. Meron pa kasunod. Baka ma-confuse ka sa question. Bali, ang ibig ko lang itanong ay kung more on EPS work-related vocabs pa talaga lumalabas sa exam or marami rin naman na non-EPS vocabs. So yun, gawan ko daw video. So yun yung request niya. So at dahil may time naman na tayo. So para na rin to sa mga future na napapaisip din kung ano nga ba yung lumalabas sa exam. So para sa akin, hindi natin talaga masasabi kung ano yung lumalabas sa exam. So, yan, bali gusto nyong malaman kung daily living vocabs ba yung nakapaloob sa exam or EPS related vocabs. So, yun, para sa akin, mix siya eh, mix. Hindi siya, parang ganun, parang 50%. Pero, depende pa rin talaga yan sa lalabas sa exam. Kung yung, iba-iba kasi tayo, iba-iba tayo na matitake na exam. Kaya nga, hindi natin alam kung ano yung lalabas sa exam. Talagang yung exam na yan, kung ayun yung mapupunta sa'yo, ayun talaga yung exam para sa'yo. Tapos, hindi mo siya hindi mo alam kung ano yung lalabas sa exam na yun. Mahirap Mahirap mag-predict ng ito yung lalabas. Kasi maraming ganun. Akala ko ganito yung mga lalabas. Akala ko may mga pictures lang. Pero puro long question pala. Tapos minsan, akala nila puro EPS work related. Tapos, pwedeng namang ang lumabas, puro daily vocabs yung lumabas. Ganun. Daily living vocabs yung lumabas. Pwedeng kasing ganun eh, hindi natin masasabi yung sa exam. Pero para sa akin, sa pinagdaanan ko sa exam, at syempre bago ako mag-exam, nagte-take na din ako ng mga mock test. So nakaka-encounter ako talaga ng ito yung lagi ko na-encounter sa mga mock test. So, number 1, yung counters. Counters in Korean, yung hanbyong, yung ganun. Sa battles, hanbyong. Tapos, ano pa ba? Gurut, yung ganun. Hande. Basta yung dinudugtong kung ilang piraso to. Tapos, may counters talaga para doon sa bagay na yun. So, yun. Kabisaduhin nyo yun. Medyo nakalimutan ko na iba. So, yun. Pagpukosan nyo yun. Tapos, numbers. Numbers in Korean. Sino, tsaka native. So, talagang pag nagtitake ako ng mga mock test, talagang may mga tanong na about sa numbers. Tapos, kasi numbers, next natin, yung orasan. Oras. Yan. May mga tanong din na oras sa reading, meron din sa listening. So, dapat kabisado mo yung sino at native. Tapos, kabisado mo din siya pakinggan sa listening. Kasi, nga lumalabas yung tanong about sa oras. Kunyari, 6 ngayon? 6:55. So, Yosot si o Ship Ubun. Kabisado mo siya, nababasa mo siya, pero hindi mo siya kabisado pakinggan. Dapat pati sa listening, kabisado mo siya. Kasi pwedeng lumabas yung oras sa reading part at sa listening part. 5:40, Dasot si sa Ship Ubun. Ganun, kabisado mo siya. Hanshi, Ship Bun. Yan, kabisado mo dapat. Tapos, ano pa ba? Mga keywords. Yan, kung familiar kayo sa keywords, manood kayo sa YouTube ng mga keywords. So, marami mga kajang, yung may mga long question doon, nahanapin mo lang yung keywords. So, minsan, yung kajang, laking kajang, yung most, kung ano yung pinahanap na pinaka-most. Sa mga graphs, mga gamit mo yun. Ayun yung mga pinapanood ko dati, nag-aaral ako ng Korean language. Mga mga keywords. Ang laking tulong din niya. Kasi, minsan may mga encounter tayo na napakahabang long question.
Tas napakasimple lang ng sagot dun. May hinahanap lang siya na ano, nandun din sa sagot yung tanong. So, manood kayo ng mga ganun, ng mga keywords kung paano hanapin yun. Sa YouTube, maraming mga tutorial yan. Ako kasi hindi naman ako ganun kagaling sa Korean language. Hindi ko kayo matuturuan. Siguro pag nakapag-aral ako dito, i-share ko sa inyo yung mga natutunan ko. Tsaka nakalimutan ko na rin kasi talaga yung mga inaral ko. Kasi tagal ko na rin nag-aral nun. Bali, nabakante din ako bago mag-exam. Yung mga tools, yan, number 1, tools. Tools din. Kabisduhin niyo yung mga tools. Pwedeng may lumabas na tools sa exam, pwede ding wala. Tapos pwede ding may mga pictures yung exam na lumabas. Diba, minsan ayun yung ano natin ayun yung lang inaantay natin May pictures na lumabas. Diba? Mga pictures na nga, tapos hindi mo pa alam yung sagot. Yan, may mga pictures na gano'n minsan sa mga tools. Tapos, may mga bonus question naman kasi sa exam. Yung 1, 2, 3, napaka-basic lang ng tanong yan. Parang, minsan pictures yung lumalabas dyan, 1, 2, 3. Tapos sa listening naman, yung 21, 22, 23. Sasabihin lang naman dun kung ano yung sasabihin, isasalita siya ng in Korean, tapos hahanapin mo yung sagot doon. Ayun yung mga bonus question doon. Na alam nating madali. Kasi ayun yung pattern ng exam Lagi siyang doon nakapeso 21, 22, 23 or 20 hanggang 24. Tapos 1, 2, 3. Yan, madadali yung tanong na yan. Basta, yun, yung sa tanong mo nga, kung non-EPS related or daily living vocabs, hindi ko siya masasabi na 50% or 50% lang. Pero pwedeng mangyaring tag 50-50% or pwede din namang 100% EPS related at 100%. Pero hindi ko sinasabi na pwedeng baka yun yung matapat sa'yo na exam. So, kaya hanggat may oras, hanggat may time kayo mag-aral, kabisado lang, aral lang ng aral. Tapos, mock test, yan, pagka may hindi naintindihan sa mock test, ulitin, aralin, para pag na-encounter nyo yung tanong na yun na hindi nyo masagot sa exam, at least naaral nyo na siya. So, yun lang din yung diskarte na ginagawa ko nun. So, hindi ko in-skip. Kunyari, ang hirap sagutin ng tanong na to. Hindi ko siya pwedeng lagpasan. Kailangan ko pa rin siyang masagot. Kasi baka mamaya, ito yung lumabas sa exam. 'Di ba? May mga ganun tayo. Minsan kasi may mga question tayo, nasagutan ko na to. Alam ko na yung sagot dito. Alam ko na yung pag ganito yung tanong, kaya kong sagutan. Kasi, na-practice ko to yung gantong pattern. Tapos yung mga may hirap, di mo siya sinasagot. Kasi, ang hirap, skip ko. Try mo siyang sagutin. Kasi baka mamaya lumabas yung kaparehas niya na sagot or kaparehas niya na tanong sa exam. At least, na-practice mong sagutan. So, yun naman mas marami kang tinitake na mock test, mas marami kang na-try na sagutan ng mga question, more chance talaga na makakapasa ka sa exam. Tapos, more vocabs, tapos, Korean language, aralin. So, wala tayo talagang kailangan pagpukusan. Wala yung focus ka lang sa ganito. Hindi Dapat, talaga. Book 1, book 2, yun para sa akin. Lagi ko sinasabi, book 1, book 2, nandun lahat. Tapos, vocabs. Basta, ako kasi talagang pag may time, aral ng aral. Tsaka, number 1, pag para sa'yo talaga. Pag para sa'yo exam, para sa'yo talaga. Kasi, yung exam na mapupunta sa'yo, walang makakapagsabi kung ano yung walang makakapagsabi kung ano yung nakapaloob dyan. Tsaka, hindi kayo pare-pares na exam. Kaya, yun. Talagang hanggat may oras, aral lang ng aral. So, yun, hanggang dito na lang. Sana nasagot ko yung tanong mo sa aking abot ng makakaya. So, ayun lang talaga yung napagdaanan ko or ayun lang yung mga na-encounter ko about sa exam. So, yun. Hanggang dito na lang. Bye-bye!